Update sa mga inilikas dahil sa epekto ng shear line at pag-alburoto ng Bulkang Mayon at ang karagdagang 100,000 family food packs para sa Mayon affected families ating tatalakayin kasama si Regional Director Norman Laurion ng DSWD Region 5. Director Laurion, magandang tanghali po. Yes, magandang tanghali po. Good afternoon, everyone. Good afternoon, magandang hapon po sa inyong mga tagapakinig at sa iba pang mga nagmo-monitor po nitong live broadcast ng PTV4. Good afternoon, ma'am. Director, ilang pamilya po at individual sa kabuuan ang kasalukuyang nasa evacuation centers dahil po sa pinagsamang epekto ng shear line at alert level 3 ng Bulkang Mayon? At kamusta po sila sa ngayon? Opo, yes ma'am. For now, nasa 996 families po ang nasa evacuation centers ng munisipyo naman ng Tamalig, yung ating Malilipot, yung Tabaco City, Ligao City, and yun po ang nasa evacuation centers ngayon. Sa ngayon po ba, sapat naman yung mga pangangailangan po nila tulad ng pagkain, tubig at hygiene kits para sa evacuees, lalo na po ngayong patuloy nga itong pag-ulan dulot ng shear line? Yes po, at in fact, bago pa man po nag-raise ng alert level 3 yung ating Mayon, ay we are being closely monitored by no less than our Secretary Rex Gatchalian. In fact, ngayong araw po, kararating lamang po ng Secretary to meet with the mayors and to oversee the operations of our Mayon abnormalities and of course, itong pagbibisita po sa mga evacuation centers. Tama po yan, kahapon po, nung isang gabi pa po, kasi the other day nag-raise ng alert level 3 yung ating PHIVOLCS, nag-conduct na po ng tinatawag, nag-implement na yung ating LGUs evacuation sa ating mga pamilya na nasa loob ng 6 km permanent danger zone. Agad-agad po na nag-provide po tayo ng ready-to-eat food dun po sa mga evacuees natin na nasa loob ng evacuation center just after the evacuation. And kahapon naman po, nagbigay na po tayo ng more or less 3,000 family food packs. And this is good for 9 days na po ito na pagkain ng ating mga kababayan, mga apektadong pamilya na nasa evac centers. And aside from that, nag-in-transit na rin po yung augmentation na pinadala ni Secretary Rex Gatchalian na more or less 100,000 po na family food packs ang idinagdag pa dito po sa present stockpile po natin na 108,000 FFPs. Hindi pa po kasama dyan yung food and yung non-food items po natin. Meron po bang hiwalay na o iba pang relief response ang DSWD para po doon sa mga pamilyang naapektuhan ng shear line kumpara sa mga lumikas dahil sa banta ng pagputok ng Mayon? For now po kasi, as ang sinusunod po naman natin yung ating provincial local government unit. Pero just the same, yung nasa evacuation centers, yun po yung binigyan agad po natin ng kaukulang pagkain and non-food items katulad po ng hygiene kits and sleeping mats. Ngayon, yung iba pa pong apektadong individual, halimbawa, yung nasa kanilang mga pamilya po, ay inaalam din po natin, meron po tayong record yan, binibigyan din po natin ng pagkain. Meron po bang nakahanda na social support at mental health interventions para po sa evacuees? Opo, tama po yan. Just after po na ma-erase sa alert level 3 yung ating Mayon volcano, ay mayroon na po tayo naka-standby na mga social workers which who are really tawag nito, sila po ay talagang may karampatang knowledge to implement itong tinatawag na psychosocial interventions para po dito sa mga apektadong pamilya po natin. Ano naman po yung mga karagdagang paghahanda ng DSWD para maprotektahan ang kalusugan at kaligtasan ng evacuees mula po sa posibilidad na ashfall mula sa Mayon? Tama po yan. Magandang concern po yan. In fact, we are closely working with the local government units at nakakausap po natin, nakakasama po natin yung ating Department of Health. In fact, kahapon nagkaroon po tayo ng RDMC meeting, no less than ASEC Rafi Alejandro
ang nag-preside po ng RDMC meeting natin sa Campola, OCD, and napag-usapan po natin yung mga iba pang pangangailangan ng ating mga apektadong pamilya, kagaya po ng mga face mask para naman maprotektahan sila dito po sa mga asphalt. So lahat po yan, may mga ibinigay na rin po na tulong yung ating mga other government agencies. Handa naman po na rin ba na ma-deploy itong mga mobile kitchen, mobile water system at mobile command center sakali po na dumami pa yung evacuees dahil nga po sa patuloy na pag-ulan at aktibidad ng bulkan? Yes po ma'am. In fact, kahapon pa po ay naka-deploy na po yung ating mga mobile kitchen. Yung isa po dito sa San Jose Elementary School sa Malilipot dahil yung Malilipot po, isa po yan sa may pinakamaraming evacuees. There are about 388 families. So andun po ngayon yung ating water filtration truck. Andun din po yung isang mobile kitchen po natin. Sa Tabaco naman, andun naman yung isa pang mobile kitchen po ng DSWD. And aside from that, may mga trucks din po tayo na nakadeploy. Ito po yung naghahakot ng ating mga food packs patungo po doon sa mga local government units natin affected. And may mga tents din po tayo na ibinigay sa mga evacuees, yung modular tents natin, yung ating family tents. In fact, dito po sa Malilipot, ongoing na po. Kahapon pa, nagsimula yung paglalagay po natin ng mga family tents para po dito sa maliit na parang tent city naman po sa ibang mga apektadong pamilya na sabi pa nga ay hindi na ma-accommodate dito po sa mga evacuation centers po natin, ma'am. Alright, Director, mensahe nyo na lang po, lalo na doon sa mga residenteng nasa loob pa rin ng 6-kilometer danger zone na nagdadalawang isip pa pong lumikas. Tama po yan. Although kahapon po, according to the reports ng nagtutulong-tulong po yung ating mga kasundaluhan, yung ating mga uniform personnel, sila po ang nagbabantay dito mismo sa, nag-set up po sila ng mga choke points, para po doon sa mga na-evacuate na natin ay hindi po sila bumalik doon sa 6-kilometer permanent danger zone. But just the same, ay makinig po tayo sa doon po sa mga kababayan natin na sabi pa nga baka mayroon pa po dyan na hindi pa naka-evacuate. Makinig po tayo dito sa anunsyo po ng ating gobyerno, lalong-lalo na yung ating mga concerned government agencies, yung ating PLGU at LGUs. Para po ang pinakalayunin po natin nito ay para po maiwasan yung tinatawag na loss of lives. At dito naman po sa DSWD, on the part of the DSWD, huwag pong mag-alala yung ating mga kababayan. Habang kayo po ay nasa evacuation centers, mayroon po tayong sapat na pagkain para po sa inyo and other non-food items because ito po ay sinisiguro mismo ng ating butihing secretary na si Secretary Rex Gatchalian. At alinsunod naman po ito sa ipinag-uutos ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na walang magugutom sa panahon ng kalamidad, lalong-lalo na po dito sa mga apektadong pamilya. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Regional Director Norman Laurio ng DSWD Region 5.